Magandang umaga! Handa ka na bang matuto? Kung nakahanda ka na ay magsimula na tayo. Ang asignaturang pag-aaralan natin ngayon ay MTB-MLE. At tayo ay nasa ika-6 na linggo na. Narito ang mga aralin. Una, ang simuno at panaguri. Pangalawa, pagsunod sa tagubilin. At ang pangatlo, pagkakaiba ng kwento sa tula. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang: una, makakakilala ng bahagi ng pangungusap. Pangalawa, mauunawaan ang kahalagahan ng maingat na pagsunod sa mga tagubilin. At ang pangatlo, makagagamit ng unang kaalaman o karanasan sa pagkilala sa pagkakaiba ng kwento at tula. Narito ang unang aralin, simuno at panaguri. Una ay alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng pangungusap. Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na may buong diwa. Narito ang halimbawa ng pangungusap. Ang pamilya ay mahalaga. Ayon sa kahulugan ng pangungusap, ito ay may buong diwa. Buo ang diwa ng mga lipon ng mga salita kung mayroong pinag-uusapan o paksa. At pangalawa, ay mayroon ding nagsasabi o tumutukoy sa pinag-uusapan. Ngayon ay alamin natin ang bahagi ng pangungusap. Sa halimbawang ang pamilya ay mahalaga, alin kaya dito ang pinag-uusapan o paksa? Tama, ang pamilya. Ang pinag-uusapan o paksa sa pangungusap ay ang pamilya. Ang tawag sa bahagi ng pangungusap na ito ay simuno. Ano naman kaya ang nagsasabi o tumutukoy sa pinag-uusapan? Tama, ay mahalaga. Ang mga salitang ito ang nagsasabi o tumutukoy tungkol sa paksang ang pamilya. Anong bahagi naman ng pangungusap ito? Ito ay ang panaguri. Sa ating halimbawa, ang pamilya ay simuno at ay mahalaga ay ang panaguri. Ating palawakin ang ating kaalaman tungkol sa dalawang bahagi ng pangungusap. Una, simuno. Ito ang bahaging pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna o hulihang bahagi ng pangungusap. Ang pangalawang bahagi naman ay ang panaguri. Ang bahaging nagkukwento, nagsasabi o nagpapaliwanag tungkol sa simuno o paksa ng pangungusap. Ito rin ay maaaring nasa unahan o hulihan ng pangungusap. Halina't masdan natin ang mga halimbawa. Ang nanay ni Lisa ay labandera. Ang pinag-uusapan o ang paksa sa pangungusap ay ang nanay ni Lisa. Ang bahagi ng pangungusap ay simuno. Ang mga salitang tumutukoy naman sa paksa ay labandera. Anong bahagi ng pangungusap ito? Tama, ito ay ang panaguri. Para naman sa pangalawang halimbawa, tumutulong si Clarence sa mga gawaing bahay. Ano ang paksa o ang pinag-uusapan sa pangungusap? Tama, si Clarence. Ito ay ang simuno. Ano naman ang mga salitang tumutukoy tungkol sa paksa? Tumutulong sa mga gawaing bahay.
Ang bahaging ito ay ang panaguri. At ang huling halimbawa ay mahalimuyak ang mga bulaklak. Alin ang simuno sa ating pangungusap? Tama, ang mga bulaklak. Ang panaguri naman ay mahalimuyak. Halina't magsanay tayo. Piliin ang simuno sa bawat pangungusap. Una, si Ginoong Santos ay nahalal bilang Pangulo ng Samahan. Ang simuno sa pangungusap ay si Ginoong Santos. Pangalawa, masayang nakilahok sa paligsahan sina Evelyn at Aiza. Ang simuno ay sina Evelyn at Aiza. Pangatlo, uminom ng gamot si Elma. Ang simuno ay si Elma. Ngayon naman ay piliin ang panaguri sa bawat pangungusap. Ang aking tatay ay nagpunta sa bukid. Ang panaguri ay nagpunta sa bukid. Pangalawa, ang bukid ay masarap pasyalan. Ang panaguri ay masarap pasyalan. Pangatlo, nagpamigay ng ayuda si Kapitan. Ang panaguri ay nagpamigay ng ayuda. Naintindihan mo ba ang ating unang aralin? Ngayon naman ay dumako na tayo sa pangalawang aralin, ang pagsunod sa tagubilin. Basahin natin ang salawikain. Anong masasabi mo rito? Ang pagsunod sa panuto, daan sa pagkatuto. Ang ibig sabihin nito ay, kapag ikaw ay marunong sumunod sa mga panuto, ay binubuksan mo ang iyong kaisipan upang ikaw ay mas lalo pang matuto. Ngayon ay masdan ang mga larawan. Ang mga larawan o ang mga simbolong ito ay pamilyar na sa atin. Ito ay mga tagubilin na dapat nating sundin sa pang-araw-araw nating pamumuhay upang maiwasan ang pagkalat ng virus na dala ng COVID-19. Alam mo bang ibig sabihin ng bawat simbolo o larawan? Ang ibig sabihin ng unang larawan ay magsuot ng face mask. Ang pangalawa naman ay laging maghugas ng mga kamay. At ang pangatlong larawan ay panatilihin ang 2 metrong distansya. Sa ating new normal na pamumuhay, dapat ay lagi nating isaalang-alang ang mga tagubilin na ito. May iba't ibang bumubuo sa ating komunidad. At sa bawat lugar na ito ay mayroong mga tagubilin na dapat nating sundin. Narito ang ilan sa mga tagubilin na dapat sundin sa parke. Ang unang simbolo ay nangangahulugang bawal manigarilyo sa lugar na ito. Ang pangalawa naman ay nangangahulugang bawal pumitas ng bulaklak. Ang pangatlong larawan naman ay nangangahulugang bawal magtapon ng basura kung saan-saan. Narito naman ang mga halimbawang tagubilin na dapat sundin sa simbahan. Ang larawang ito ay nangangahulugang maglakad lamang at huwag magtakbuhan. Panatilihing sagrado ang lugar sapagkat ito ay bahay, panambahan. Ito naman ang mga tagubilin na dapat sundin sa tawiran. Ang unang larawan ay nangangahulugang tumawid sa tamang daanan. Sundin ang mga batas trapiko. Halina't magsanay tayo. Ano ang naisabihin ng mga simbolo?
Narito ang mga sagot. Ang unang larawan ay bawal magkalat. Ang pangalawang larawan naman ay tumawid sa tamang tawiran. Ang pangatlong larawan, bawal pumarada. At ang pang-apat na larawan naman ay patayin o i-off ang cellphone. Narito ang mga tagubilin sa paaralan. Piliin ang letra ng tamang sagot na bubuo sa bawat pangungusap. Ngayon ay dumako na tayo sa pangatlong aralin, pagkakaiba ng kwento sa tula. Basahin at unawain ang kwento. Ang kubo ni Paski. Si Paski ay isang matanda na ubod ng selan sa kanyang kubo. Lagi niya itong nililinis at inaayos. Nilalagyan niya ito ng mga dekorasyon. Sa tuwing may gustong magpahinga sa kanyang kubo ay pinapayagan naman niya. Ngunit marami siyang paalala sa mga gagamit ng kanyang kubo. Huwag kayong mag-iiwan ng kalat, wika ni Paski. Ngayon ay basahin naman natin at unawain ang tula. Frontliners. Frontliners, maaasahan sa lahat ng oras. Mga bayani ng bansa, nagbibigay ng pag-asa. Panganib ay hindi alintana, pagtulong sa kapwa ang laging inuuna. Manatili sa bahay ay pakiusap nila, ng pagkalat ng sakit ay maapula. Sagutin natin ang mga tanong tungkol sa kwento. Unang bilang, sino ang tauhan sa kwento? Ang tauhan sa kwento ay si Paski. Pangalawang bilang, saan naganap ang pangyayari? Ang kwento ay naganap sa kubo ni Paski. Pangatlong bilang, ilarawan ang kubo ni Paski. Malinis at maayos ang kubo ni Paski. Pang-apat, kung ikaw si Paski, gagayahin mo rin ba ang kanyang pag-uugali? Bakit? Opo, dahil kaaya-aya ang malinis na tahanan. Panlima, ano ang mahalagang pangyayari sa kwento? Pinapayagan ni Paski ang mga nais magpahinga sa kanyang kubo. Ngayon naman ay sagutan natin ang mga tanong tungkol sa tula. Unang bilang, sino-sino ang pinag-uusapan sa tula? Ang pinag-uusapan sa tula ay ang mga frontliners. Pangalawa, ilarawan ang mga katangian ng mga frontliners. Ang mga frontliners ay maaasahan at matulungin. Ngayon ay alamin natin ang kaibahan ng kwento sa tula. Unahin natin ang kwento. Binubuo ng mga talata at pangungusap. Pangalawa, mayroong tauhan, tagpuan at pangyayari. At ang pangatlo ay walang sukat at tugma at may malayang pagpapahayag ng daloy ng kwento. Tula. Ang tula naman ay binubuo ng mga salitang may sukat at tugma. Binubuo ng mga saknong at taludtod. Nagpapahayag ng kaisipan at damdamin ng tao. Halina't magsanay tayo.
Ilagay sa wastong hanay ang mga sumusunod na katangian na nasa ibaba. Titik A. May sukat at tugma. Ito ay sa hanay ng tula. Titik B. May tagpuan. Ito ay sa hanay ng kuwento. Titik C. May mga tauhan. Sa hanay ng kuwento. Titik D. May taludtod sa hanay ng tula. At para sa panghuling pagsasanay, isulat ang K kung ito ay katangian ng kuwento at T kung katangian ng tula. Unang bilang, binubuo ng saknong at taludtod. Ang sagot ay T. Pangalawa, nagsasaad ng buong pangyayari at nagbibigay ng magandang aral. Ang sagot ay K. Pangatlo, may sukat at tugma. Ang wastong sagot ay T. Pang-apat, isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng tao. Ang sagot ay T. At ang panlima, may tauhan, tagpuan kung saan ginaganap ang pangyayari. Ang sagot ay K. At dito na nagtatapos ang ating aralin, mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na aralin. Paalam!